Isang magandang araw muli sa ating lahat. Ako si Teacher Rai dito sa Math Tinker Studio. At tayo ay nasa ikatlong linggo ng third quarter. At ang ating tatalakayin sa araw na to, visualize, name, describe, and draw polygons with 5 or more sides. Describe and compare properties of polygons. Ito ay yung regular and irregular polygons. And visualize congruent polygons. So ito yung mga topic na tatalakayin natin sa linggong ito. Bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, balikan muna natin ang ating mga pinag-aralan noong kayo ay nasa grade 4 pa lang. So let us identify the following plane figures. So, meron tayo dito sa loob ng box, meron tayong equilateral triangle, right triangle, square, quadrilateral, at rectangle. So, mga ilan lamang yan sa tinatawag nating plane figures. So, ang gagawin natin, i-identify natin ang bawat statement. Narito ang una. A three-sided polygon with all sides congruent. Ibig sabihin, ito ay tatlong side na polygon na lahat ng kanyang sides ay congruent o pare-pareho ang sukat nito. Ano ang tawag natin sa polygon na ito? Saan dyan sa ating pagpipilian? So, ang ating sagot dyan ay equilateral triangle. Okay? Pangalawa, a closed plane figure with 4 line segment. Ito ay closed plane figure na binubuo naman ng 4 na line segment. Ano ang tawag natin dito? Ang sagot natin dito ay quadrilateral. Okay? Next, a three-sided polygon with 1 right angle. So, ito ay may tatlong side na polygon na meron siyang isang right angle. Ito ay tinatawag na, anong sagot niyo? Ang sagot dyan ay right triangle. Okay? Next, a quadrilateral with 4 equal sides. O quadrilateral, it means meron daw siyang 4 na sides na magkakapareho. Ito ay tinatawag nating square. And the last one, a quadrilateral with 4 right angles and 2 pairs of opposite sides parallel. May natitirang isa, automatic, yan ang tinatawag nating rectangle. So mga ilan lamang yan sa mga plane figures at ngayong araw na to ay pag-aaralan natin yung mga iba pang plane figures. Okay, pero bago tayo magpatuloy, tingnan muna natin ang mga to. Okay, so meron tayo dyan, stop and go. Meron tayong road work ahead. Meron pa tayong speed limit 55 km per hour, one way, and bus stop. Saan natin ito madalas nakikita? Sige nga, saan nyo to nakikita ang mga sign na to? Ito ay nakikita natin sa mga daan. Okay? Kung mapagmasid kayo sa mga daan, sa mga highways, ito ay nakikita natin ang mga to. At ano ang tawag natin sa mga to? Ito yung tinatawag nating road signs. Okay? So, dapat pansinin natin lahat ng mga road signs na to para hindi tayo madisgrasya. Okay? Kasi ang mga road sign na to ay nagpapahiwatig o nagbibigay sa atin ng mga paalala habang tayo ay nasa highway. Okay?
So kung papansinin ninyo, ang bawat road signs ay may kanya-kanyang shape o may kanya-kanyang sukat. At ang tawag natin dito ay polygons. Okay? So bawat sukat dyan, ang tawag natin dyan ay polygons. Ano nga bang ibig sabihin ng polygons? Is a closed plane figure formed by a line segment that meet only at their end points. Okay? So, ang line segment na tinatawag ay ito, ang mga example. So, meron tayong 4 na line segment na pag binuo natin yan, ay makakabuo tayo ng isang polygon. The line segment are the sides and the points where the sides meet are the vertices. So ngayon, pag sama-samahin natin or pagdugtong-dugtongin natin ang mga line segment, ayan, tingnan natin mabuti. So yung 4 na line segment, pag pinagdugtong-dugtong sa dulo nito, nakakabuo tayo ng isang polygon. At kung napapansin natin, meron siyang 4 na gilid nito na kung saan dito sila nag-meet ang bawat dulo ng line segment. At ito ang tinatawag nating vertex. So kung bibilangin natin, meron siyang 4 na vertices. Okay? And then the angles formed by the adjacent sides are the angles. Nasaan ba dyan ang adjacent sides? Ito siya. So pagmasdan mabuti yung mga may kulay blue. So yung space na to, tsaka yan, ito pa, at ito pa yung isa, ang tawag natin dyan ay angles. So meron din siyang 4 na angles. At meron siyang 4 na vertices. At yan ang isang example ng polygon. Okay, next, tatalakayin na natin ang mga iba't iba pang natitirang polygons. Ang polygons are named according to the number of sides and angles they have. So ang polygons ay nabibigyan ng pangalan base sa bilang ng sides nito. Kung ilan yung bilang ng sides, yun din ang pangalan nito. Okay? So, meron tayo dito, number of sides, name of polygon, then we have a properties of polygons. Meron tayong tinatawag na regular at irregular. So, isa-isahin natin at mag-uumpisa tayo sa 3 sides. So, ang tawag natin sa 3 sides na polygon ay triangle. Triangle, it comes from the word tri, kaya triangle, at ito ay 3 sides. Pag sinabi natin regular, pag pinagmasdan natin, ito ay may 3 sides na pare-pareho. Ang regular ay all sides and angles are equal. So, pantay-pantay ang mga angles at mga sides nito. Pag sinabi natin irregular, tingnan niyo yung irregular natin. Hindi sila pantay-pantay ang haba ng mga side nito. May maliit, may maiksi, may mahaba. At yan ang tinatawag nating irregular polygons. Yan. With unequal sides. Hindi lang yan ang magiging itsura ng irregular polygons. Kahit anong itsura, basta ito ay closed plane figure siya at may 3 sides. Okay? Isunod natin, 4 sides at yan ang tinatawag nating quadrilateral. At ang regular size niya ay ito, pantay-pantay. Meron siyang 4 na sides na pare-pareho ang sukat. At pag sinabi nating irregular, ayan. So, napansin nyo, magkakaiba yung sukat nila. Okay? Hindi pantay-pantay ang sukat ng bawat sides. Next, 5 sides. At yan ang tinatawag nating pentagon. Ang regular polygons nito ay, pagmasdan mabuti, meron tayong
5 sides. So, 1, 2, 3, 4, and 5. Okay? So, kaya tinawag na pentagon. Pag sinabi natin irregular, ayan, hindi pantay-pantay ang sukat ng bawat sides. Okay? Next, 6 sides, meron tayong hexagon. The regular, ayan, pantay ulit ang sides niya na meron siyang 6. At irregular, ito, hindi pantay ang sukat ng bawat sides. Okay, so punta tayo sa 7 sides polygon at ito ang tinatawag nating heptagon. So, ang regular ay pag tinignan natin, meron din siyang 7 sides. And then ang irregular, meron din siyang 7 sides. Pero tingnan niyo yung itsura ng pagkakaiba ng regular at saka irregular. Pag sinabi natin irregular, kahit anong hugis yan, basta't ito ay mayroong 7 sides, yan ay heptagon. Next, 8 sides, octagon. At ito naman ang regular. Okay? So, medyo circle siya. Meron siyang 8 sides. Bilangin natin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8. So, meron siyang 8 sides. At ito naman ang tinatawag na irregular. So, meron din siyang 8 sides. Bilangin natin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 8. So, that is octagon. Dumako naman tayo sa 9 sides polygon at ito ang tinatawag nating nonagon. Regular, ayan, halos o kaya'y pantay lahat ng haba o sukat ng sides nito. At ang irregular, pwedeng maging ganito o pwede pang ibang hugis o ibang shape basta't meron siyang 9 sides. Dumako tayo sa pang-10. Ito ang tinatawag nating decagon. At ang regular sides, ito, 10 side yan. At irregular, ayan. So, pag binilang natin yung sides niya, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Okay? Okay, so let us proceed to next. 11 sides or tinatawag nating andecagon. Regular at irregular. So, dumako tayo ngayon sa 12 sides. Ito tinatawag nating dodecagon. So, ang regular, halos circle na siya. Pag binilang natin kung ilang sides meron, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, saan na? Okay, 9, 10, 11, and 12. So, 12 sides, regular ay ito. So, meron din siyang 12 sides. So, palaging tatandaan, pag sinabi nating polygons, kung ilan ang bilang ng sides nito, yun din ang bilang ng kaniyang angles. Okay? Dito tayo sa regular, ulitin natin, all sides and angles are equal. Pare-pareho ang sukat ng bawat sides. Pag sinabi nating irregular, ito naman ay hindi magkakasintulad ang haba ng sides nito. Meron mas maiksi, mas mahaba, at ito ay depende rin kung ilang sides meron. Okay? Kahit anong sukat yan o kahit anong shape, basta't ito ay cross plane figure. At yan ang tinatawag nating polygons. And ngayon,
tatalakayan naman natin kung anong sabihin ng congruent polygons. Are two polygons of the same size and shape. Ito naman ay hindi lang iisang polygon kundi dalawa para malaman natin kung sila ay congruent. Pag sinabing congruent, ito ay may parehong size at shape nito. Size at saka angles parehong-pareho. Okay, so ngayon may nakikita kayong mga figure dyan, mga shape dyan. At this time, let us identify congruent polygons. Alamin natin dyan kung nasaan ang mga magkakapareho at matawag na congruent polygons. May nakikita ba kayo? Mayroon. So, isa-isahin natin. Ito, meron bang kasing tulad niyan o kagaya ng shape na yan? Meron. Ito siya. So, pag pinagmasdan mo yan, pareho ang sukat, pareho ang shape. So, yan ay congruent polygons. Next. Ito, may kasing laki ba niyan? May kagaya bang shape? Ito. So, pareho sila. Meron siyang 5 sides. Okay? Pareho. Walang pinagkaiba. Next. Ito pa. Okay? So, pag pinagmasdan mo yan, pareho sila. Walang mas maliit at saka walang mas malaki. And the last pair, ito. Okay? Pag pinatayo mo yung isa at pinatong mo dyan sa isa, magkasing laki yung shape na yan. So, yan ang mga example ng congruent polygons na tinatawag. Laging tandaan, pag sinabi natin congruent, ito ay dalawang shape or dalawang polygons na may o magkaparehong sukat at shapes. So, dyan na nagtatapos ang ating talakayan tungkol sa polygons. So, let us draw some polygons. Ipapakita ko sa inyo kung paano mag-drawing ng polygon. So, how to draw polygon? Example natin ay ang pentagon. Ang una niyong gagawin ay gagawa tayo ng grid dahil dito natin ito-drawing o ilalagay ang ating mga line segment. Ganito. So, yan ang isang line segment. Pangalawa, pangatlo, pang-apat, at pang-5. So, meron tayong 5 sides. At yan ay pentagon. At ito ay example ng isang regular polygons. Ito naman tayo sa isa. Ganun pa din, gumawa tayo ng grid. Maglagay tayo ng isang line segment. Yan, pangalawa, pangatlo, pang-apat, and pang-5. At yan ay may 5 sides pa rin. At yan ang isang example naman ng irregular polygons. Ito pa ang isang example, hexagon. So again, gagawa tayo ng isang grid at maglalagay tayo ng line segment. So isa, dalawa, tatlo, apat, 5, 6. So meron siyang 6 na sides at yan ay hexagon at ito ay regular. Paano naman sa irregular? Ganun pa din, gumawa tayo ng isang grid. Maglagay tayo ulit ng line segment na ito ay bumubuo ng 6 na sides. At yan ang isang example naman ng irregular polygon. So, kahit anong polygon ang drawing nyo, pwede nyo gawin o gumamit kayo ng grid para meron tayong guide sa paggawa nito. So, dyan na naman nagtatapos ang ating talakayan tungkol sa polygon. Diyan na naman nagtatapos ang ating talakayan sa araw na to. Muli, this is Teacher Rai, nag-iwan ng isang magandang araw po sa ating lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe. Paalam!